Kaya po tayo naglunsad po nitong kilusan natin laban sa giyera ng Amerikano na gustong gawin ng Amerikano. Ay dahil nga sa dagdag na US bases na hinihingi ng Amerikano at ibinigay naman ni Presidente Bongbong Marcos. Isang katrayduran sa mga sinabi niya itong nakarang 20 taon po, sa mga talumpati niya, sa mga posisyon niya sa Senado nung siya ay senador. Siya ay tutol sa mga American bases, siya ay tutol dyan sa Mutual Defense Treaty. Tapos biglang bumaliktad siya nung nakaraang taon at pumayag po sa karagdagang US military bases. Ito po ngayon ang inabot nitong dagdag US nuclear and US military bases. So, nagpasok ang mga Amerikano ng Typhoon missile system, Typhoon missile launchers. Mula dyan sa tinatawag na Typhoon missile launchers, nakikita niyo yung special carrier po ng Typhoon missile launchers. Yan ang pwedeng mag-launch, magpalipad po ng sari-saring klaseng mga missiles mula sa Pilipinas. Saan po nakaasinta po yan? Siyempre ang tingin ng China sa kanila nakaasinta. Siyempre ang tingin ng Russia sa kanila nakaasinta. Saan sila gaganti? Hindi sa Amerika lang. Unang gagantihan nila yung mga base militar ng Amerikano dito. Kaya ubos talaga, ubos kaagad tayo bago ang Amerika. Unang obserbasyon ko po ngayong umaga ay yung ating pag-awit ng pambansang awit at merong linya po doon na labanan natin ang bayang Magiliw and so on. No? So yung mga manlulupig, ang ating labanan, ingatan, pero isang bagong peligro po sa bayan natin po ay hindi po itong mga mananakop na dayuhan, kundi yung mga tagaloob po natin, mga kapwa Pilipino natin na nagpapagamit po sa mga panlabas na puwersa na nais sa sakupin ng Pilipinas ulit. At sa kasaysayan po ng Pilipinas, ngayon sinasabi nila kung sino-sino ang mga kalaban daw ng Pilipinas. Ang pangunahing kalaban ng Pilipinas has always been Amerika. Sila po ang dumayo po rito, nag-invade po ng Pilipinas, nag-okupa ng Pilipinas, pumatay po ng 1 milyong Pilipino noong panahon ng Phil-American War. At itong alaala na ito ay pinipilit na burahin po ng ating malalaking media. Kaya po ang talagang nakikibaka po para sa malayang kaisipan ng Pilipino, bakabayang kaisipan ng Pilipino ay itong mga vlogger sa harap po natin, yung mga independent media and information disseminators, yung ating independent scholars tulad ni Ginoong Romel Banlawi. Yun ang pinaka-peligrosong kalaban po natin. Yung nandito sa loob na niloloko ang sambayanan. Tandaan po natin yan at importante po kayo. Our international friends are also very important in helping the Filipino nation. 120 million of us here in this country explain to the world that we have both enemies, external and internal. We have the external enemies that portrays themselves as friends of our nation. We have internal enemies who portray themselves as nationalist patriots when they are serving actually the purposes of this foreign nemesis of the country. Una-una po yan. Kaya po, pag ating naririnig ang ating pambansang awit, tandaan po natin kung lumilika ang ating local politicians ng kalaban na hindi po natin kalaban kundi kaibigan. Tapos yung kalaban po sa kasaysayan natin hanggang sa kasalukuyan, pinapalabas nila na kaibigan ng bansang Pilipinas. Okay, number 1. Number 2, ang pinakamalaking peligro, dalawang pinakamalaking peligro po sa bayan po natin, may hinaharap po ng 120 million 120 milyong Pilipino. Unang-una kagutuman, ngunit mas malala pa po doon sa peligrong yon ay yung hinaharap nating gera
na ini-sponsor ng Estados Unidos sa buong mundo. Pero dito sa Asia po, ginagamit ang Pilipinas bilang mitsa. Kaya po meron yung dinadaos ngayon na ating event ngayon. Ito, no to US BBM war, no to EDCA bases. At natin ang Blinken and Austin. Siguro yung marami dyan ay maraming hindi nakakakilala dyan sa dalawang pangalang yan. Kasi yung si Blinken po ay US State Secretary. Ano? At yung si Austin, yung itim, yung po ang Defense Secretary ng Estados Unidos. Sila po ay darating bukas ng umaga. Sila ay magpupulong tapat po nila ang kanilang counterpart dito sa Pilipinas, si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at si Defense Secretary Gibo Teodoro. Sila ay magmoro-moro, poporma-porma na ang interes po ng Pilipinas ang kanilang babantayan. Ngunit ang totoo po, itong mga pangkat na to ay ilang taon na po na nag-uudyok ng giyera sa bansang ito at sa Asia. Tayo nagsimula po nitong kilusan laban sa giyera, or what I call in English, we are engaged in a war against war. Tayo ay nasa isang giyera laban sa giyera. Napakarami pong pwedeng talakayin tungkol dito sa paksang ito. Wala na pong silbi ang giyera sa modernong lipunan po ng sangkatauhan. Ano mang kailangan ng sangkatauhan, anong gutom ay kayang-kayang sagutin po ng siyensya o agham ng sangkatauhan. Wala na pong dahilan kung bakit magkaroon ng giyera. Kaya po meron tayong mga giyera po nung panahon ng mga tribo-tribo pa po tayo dahil maraming kamangmangan pa po. Bago po tayo nakadiskubre ng pagtatanim ng pagkain, agawan po ng mga bunga sa mga puno para pagkain, patayan, mga pagan tribes. Natuto naman tayo ng agrikultura, nagtanim tayo ng palay, trigo, naging dahilan naman ng paggegera yung agawan ng lupain para makapagtanim para sa pagkain ng taong bayan. Eh ngayon po, pwede na pong magtanim, magpabunga ng mga pagkain sa mga buildings. Wala na pong dahilan na magpatayan para diyan sa mga pangangailangan ng taong bayan. Pero yung mga teknolohiyang yan ay pinipigilan ng mga may control ng teknolohiyang yan. Pangalawa, sa pamamagitan ng mga trade wars, gera, at ng itong magandang distribution ng pagkain, teknolohiya at kaalaman ay mapigilan. So tayo ay ginegera po natin ang gera mismo. Hindi ang tao, hindi ang anumang bansa, ang gera mismo. Ayaw na natin sa gera. At yan po ang pumipigil sa ating bansa na umunlad. Dahil merong nagkakalat na yung mga pananakot na may gerang darating dahil sa mga teritoryong agawan na wala naman po talagang katotohanan diyan. Gawa-gawa po ng malalaking media. Nilalason ang damdamin puso ng taong bayan laban sa isang bansa na 2,000 taon na po kaugnay ng Pilipinas, katulong ng Pilipinas, at hanggang sa kasalukuyan babalikan po natin ang ilang mga balita tungkol dyan. So, nagsimula po tayo nung nakaraang taon, nung Mayo-Hunyo 2023, ng ating anti-EDCA motorcade caravan. By the way, sa kasalukuyan po, at this very moment, merong 50 tayo hanggang 100 kasama po na nagmamarcha galing sa Delta patungo rito. Mabuti, dumungaw ako sa bintana at humupa po yung ambon kanina at sana po ay nag-aaraw na ata sa labas, nakikita ko na umaaraw na. So maganda naman po at darating po sila. Pinareserva natin ng kaunting sandwich para sa kanila pagdating nila. At sila po ay may mga dramang gagawin po mamaya sa kalsada
may gawa po silang tatlong napakalaking bomba para simbolo ng mga bomba na gustong ipasok ng Amerikano po dito sa Pilipinas. Mamaya may tatalakay po ako na pinasok na po nila ng missile launcher sa ating ilang mga US bases dito sa Tuguegarao, sa Cagayan Province, sa Norte, sa Ilocos, and so on. Pero itong next slide, are we ready? So nagkaroon po tayo ng anti-US BBM proxy war caravan nung nakaraang taon. 100 pong mga kasama po natin sumakay po sa mga 8 sasakyan at isang malaking bus. At sila ay lumakbay mula Maynila. Dala-dala po ang slogans po natin laban sa gera, laban sa military bases na yan. Dumaan ng Bulacan, dumaan ng Nueva Ecija sa puntod po ni General Antonio Luna. Dumaan po ng Isabela sa simbahan na kung saan tinatag ang Aglipayan Church na independent church po ng Pilipinas hanggang umabot po doon sa Tuguegarao City sa Cagayan Province. Bilang pakita po ng ating protesta at pagkakaisa sa gobernador ng Cagayan Province na anti-US bases din po siya. So, yan po ang lumabas na balita po sa Manila Times noon. Anti-EDCA motorcade kicks off June 1st. Tayo ay nasa Hulyo na ngayon. Ang panauhin natin pong pandangal noon si Kit Tatad. Next slide please. At ito po ay idinaos natin nung nakaraang taon sa Max Restaurant sa Quezon City Circle. At naging matagumpay po itong paglunsad na to, yung caravan na yon, at naging balita po nung mga linggo at mga buwan na sumunod. Dahil po kasabay po nito ay yung pagpapaigting naman po ng mga provokasyon laban sa China doon sa South China Sea na sponsored po ng mga Amerikano. Ito po ang ilang mga senaryo doon sa caravan na po na yun po. Nagkaroon po tayo ng next slide please. Nagkaroon po tayo ng motorcade at bike caravan around Metro Manila, around the provinces hanggang Bulacan po. Dala-dala ang mga slogans na anti-war. At si Ginoong RJ Haveliana po, parating na po galing sa marcha, mamaya-maya lang po ay magsasalita din po dito sa harap natin. At siya po ang organizer po nito, sila Nolan Tiongson and so on. Ito po yung susunod na slide po ang press conference at parang pagtitipon tulad nito doon sa Max Restaurant. Napakaganda po ng spirit at moral ng ating kasama noon. Ating binabalikan ito para makita po ninyo may kasaysayan po yung ginagawa natin itong araw na to dito sa nakaraang taon. Ito ay hindi po para sa mga panahon na ito na yun lang, hindi sa kasaysayan po ng bansa po natin, marirecord po ito, matatala po ito na isang mahalagang kilusan na magsasaklolo sa bayan natin mula sa isang sakuna na walang anumang klaseng recovery. Kung sa Second World War nakarecover tayo, sa susunod na gera, kung hindi natin mapigilan, wala pong recovery. Mamaya ipapakita natin ang mga dahilan kung bakit natin sinasabi yan. Ito naman ang ating kilusan, ang ating anti-war caravan po na umabot sa Tuguegarao. Kapulo po si Governor Mamba, si Kaado Paglinawan will stand, ang ating kinatawan doon. Stand up to be recognized, please. Stand up to be recognized. No. Ayan si Ado. Matanda na yan. 76 years old na yan. Pero tuloy-tuloy na lumalaban po. Kaya po siyang kinatawan natin doon sa Tuguegarao, nagka-stroke ako last year. Kaya hindi po ako nakasama. So si Governor Mamba po, ganadong supporter po ng ating laban sa gera.
Ito naman yung susunod na slide po ay yung pagbisita po ng ating caravan doon sa puntod ni monumento ni General Antonio Luna sa Nueva Ecija. Dahil po anong kahulugan po ng pagbisita doon kay General Antonio Luna? Ang kahulugan po niya na yung anti-American war na nilunsad ng Katipunan po laban sa Amerikano noon. Nakakalimutan po yan. Hindi po kaibigan ng Amerika ng Pilipinas. Kaya po tayo nakukulelat sa top 5 countries ng ASEAN ngayon dahil sa pagpipigil ng kaunlaran ng Pilipinas na ginagawa ng Amerikano. Pero kung titingnan natin mga survey, sabi ng 75% ng populasyon, America is our friend. Ganyan po ang ganyang kalaki po ang panloloko ng malalaking media sa atin dahil sila ang may control ng malalaking media. Pati mga paaralan natin dahil ang mga politiko po natin, karamihan po na mga naging presidente ay pro-American, American, ng mga tuta ng mga Amerikano. Pati ang ating education system po, yun ang pinapasok, sinusuksok sa utak ng mga kabataan po natin na kaibigan ng Amerika. Hindi po kaibigan ng Amerika. Kaya po kaya po tayo naglunsad po nitong kilusan natin laban sa giyera ng Amerikano na gustong gawin ng Amerikano. Ay dahil nga sa dagdag na US bases na hinihingi ng Amerikano at ibinigay naman ni Presidente Bongbong Marcos. Isang katrayduran sa mga sinabi niya itong nakaraang 20 taon po sa mga talumpati niya, sa mga posisyon niya sa Senado nung siya ay senador. Siya ay tutol sa mga American bases, siya ay tutol dyan sa Mutual Defense Treaty. Tapos biglang bumaliktad siya nung nakaraang taon at pumayag po sa karagdagang US military bases. Ito po ngayon ang inabot nitong dagdag US nuclear and US military bases. So, ito po, importante, tandaan po nito. Nagpasok ang mga Amerikano ng Typhoon missile system, Typhoon missile launchers. Mula dyan sa tinatawag na Typhoon missile launchers, nakikita niyo yung special carrier po ng Typhoon missile launchers. Yan ang pwedeng mag-launch, magpalipad po ng sari-saring klaseng mga missiles mula sa Pilipinas. Saan po naka-asinta po yan? Siyempre ang tingin ng China sa kanila naka-asinta. Siyempre ang tingin ng Russia sa kanila naka-asinta. Saan sila gaganti? Hindi sa Amerika lang. Unang gagantihan nila yung mga base militar ng Amerikano dito. Kaya ubos kaagad tayo bago ang Amerika. Pero pumapayag si Bongbong Marcos na ilagay po rito. Alam ba ninyo yung peligro niyan? Karamihan sa inyo, hindi siguro alam ang kalaliman ng problemang ito. Kasi hindi po kayo ini-inform ng malalaking media. Kaya po tayo nandito. Kaya kami umaasa sa inyo na makwento po ninyo ito. Pasensya na po kung babanggitin ko yung mga popular na pinakikinggan ng marami sa inyo. GMA7, manluloko po yan pagdating sa mga issue na ito. ABS-CBN, manluloko po yan pagdating sa mga issue na ito. Ha? Nandiyan ba sila? Halika, sa harap kayo para mag-debate tayo sa mga ginagawa niyong panluloko sa sambayanan. Hindi sa gusto po, hindi po sa gusto ng mga kawani. Hindi po sa gusto ng mga kawani ng mga news agencies na yan. Yung kanilang may control, yung mga may-ari nila. Si Manny Pangilinan po, kasabot po ng Amerikano yan sa pag-control ng malalaking negosyo sa Pilipinas. Papaliwanag ko, ang isang negosyo po na niloloko araw-araw, buwan-buwan, ilang dekada na po ang Pilipino. Kuryente, Meralco, si Manny Pangilinan ang may-ari po niyan, sa ngalan lang po. Kasi ang may control po niyan, Salim Group, International Finance Group na konektado sa Amerikano po. So, very complicated ang sitwasyon ng Pilipinas na isang magagaling, isang bansa na napakaraming magagaling na ini-employo po sa mundo pero hindi mapaunlad ng sariling bansa kasi kontrolado tayo ng mga manluloko.
So tandaan po ninyo yan. Yung Typhoon missiles na yan pong launchers na yan, ang napakalaking peligro po sa bayan natin. Kaya po tayo nandito. Napa-amin natin ang gobyerno ni Bongbong Marcos na pumayag sila dyan at napilitan silang tanggapin ang ating pilit sa kanila na tanggalin yan at sinabi na tatanggalin. Ang problema, hele-hele, bago-bago ang sinasabi. But before that, no, ito po ang reaksyon ni President Putin ng Russia. Next slide, please. Philippines warned. U.S. satellite-like status puts it under Putin's nuclear crosshair. Anong crosshair? Alam ba ninyo kung anong crosshair? Pag kayo'y sumisilip po sa bullseye targeting, no, lens, may cross po doon. At yung nasa center po, yun ang target. Yun ang ibig sabihin ng crosshair. Dalawang guhit na nakaka-cross. At isisentro mo yung target sa gitna. Ang presidente ng Russia po ay nagsalita na. Dahil po dyan sa mga Typhoon missiles na yan, missile launchers na yan, ang Pilipinas po ay nalalagay sa crosshair. Yan po ang ebidensya natin na tayo ay nilalagay sa peligro nitong mga ginagawa ng Bongbong Marcos administration, kasabot po ang Amerika. Napilitan sila dahil sa sigasig ng ating mga tumututol at lumalaban diyan na sabihin na hindi, tatanggalin ng mga Amerikano yan matapos ng balikatan military exercise. Pero yung huling balita naman sa Armed Forces of the Philippines, baka madidelay ang pagtanggal, paglipat, pag-alis nitong Typhoon missile launchers. At meron namang anunsyo na baka pwedeng ibalik naman pagkaalis and so on and so forth. Kaya po hindi pwede tayong bumitaw po sa ating pagbabantay, sa ating sigasig na labanan po, tutulan po itong mga ginagawang mga paghahanda para sa giyera ng Amerikano. Ang cover story ng Amerikano para mailagay po ang base militar dito sa Pilipinas ay marami pa namang magagandang layunin yung base militar ng Amerikano. Ang isa daw po ay ang susunod na slide, sabi nila, the addition of these new EDCA locations, EDCA po yung mga base militar, no? EDCA ibig sabihin Enhanced Defense Cooperation Agreement, no? Will allow more rapid support for humanitarian and climate-related disasters in the Philippines. Makakatulong naman daw itong mga base militar dahil pag may sakuna, tulad ng mga baha, tulad ng mga lindol, agad-agad darating ang tulong ng Amerikano. Kadadaan lang natin sa isang napakatinding baha. Nasaan ang tulong ng Amerikano? Wala. Pero lalabas po ng Inquirer, Philippine Star, mga pahayagan na yan in a few days. American Ambassador mag-aanunsyo ng kung anong relief goods na dadalhin. Atrasado kung darating man. Pero darating mauuna bukas si Blinken at si Austin at pag-uusapan yung mga defense and war-related issues na yan. Sabi nga ng isang speaker namin sa kanyang blog, si E.B. Hugalbot, siya ay Cebuano. Humanitarian efforts at disaster resilience and response efforts ng mga Amerikano out of EDCA during Typhoon Karina? Di ba yun ang main mission and purpose ng expanded EDCA sites daw? Wala pa rin. Wala. Samantalang yung sinasabi nilang kalaban po ng China, mga api sa Pilipinas, kalaban ng Pilipinas at China, susunod na relief. Agad-agad po, hindi pa po tumining ang ulan. Andyan na po si Ambassador Huang Xilian ng Chinese Embassy. Umiikot na po ng Metro Manila sa mga lugar na may baha at nagkakalat na po ng relief goods. Hindi po ilalabas ito ng Inquirer siguro. At Manila Times ilalabas po yan. Manila Times. Kaya kailangan matuto din tayo pumili ng pakikinggan.
Pumili ng mga vloggers. SMNI, of course. Of course, SMNI. Bayani po yung SMNI. Okay. Ano pa ang mga tulong ng China po na hindi po nauulat ng malalaking media? Ano? Ang susunod na slide po. Kaaprobahan lang po ng Asian Infrastructure Investment Bank ng $350 million. Unang contribution lang, first tranche sa paggagawa po ng Bataan Cavite Bridge hanggang Maynila po yan. Para mapaiksi ang biyahe mula Manila, Bataan at Cavite. Kasi di ba katakot-takot ng traffic pag coastal road ang daan. Oh. So, yan po. Ano pang mga ibang tulong ng China? Baka kung may mga taga Makati rito, meron ba? Oh, Makati. Oh. Dati tulay po doon sa Australia, doon sa may Rockwell, di ba? Ngayon yung puyat yun, pero yung tulay po, na dati sa baba makikita yan po, ganang karag na tulay po. Ngayon ang bagong tulay po doon sa Estrella Pantaleon Bridge na tawag ay sementado na, napakaganda. Si Duterte at si Ambassador Juan Silya nag-inaugurate po. Yan po ay isa sa dose ng mga proyekto. Alam po ninyo, may mga lugar ba dito sa Metro Manila, may mga taga-lugar ba ng Metro Manila dito na nawawalan ng tubig? Kasi marami pang lugar na nawawalan ng tubig dito servisyo ng tubig Ang China po may donasyon na tinatawag na Kaliwa Dam. Kaliwa Dam na magbibigay po ng 600 million liters per day kada araw at dagdag 600 milyong litro ng tubig inumin para sa Metro Manila. Ito pong susunod, sa Davao, may bagong tulay na ginagawa. Sir, next slide, yan po. 3.126 billion pesos Bukana Bridge in Davao. Sinong taga Davao dito? Yun. Pero yan, gawa daw ng kaaway ng Pilipinas. Yung lahat na yan, kaaway ng Pilipinas, ang China. Ibigan ng Amerika. Yan. Maalala nyo, nung nagka-COVID-19, nagkakandara pa po si Presidente Duterte maghanap ng baksin para doon sa bakuna ng ating mga kapwa Pilipino. Nangako ang Pfizer at Moderna. Pero inantala po dahil hindi pa tayo nagkakasundo sa presyo. At sa totoo lang, hindi dahil lang sa presyo, kundi wala silang supply dahil gusto nila mabakunahan muna ang mga Amerikano. Sino ang nagdonasyon po ng bakuna kaagad? Dumating Pebrero po, ang China. Ito po ang susunod na slide. Ang tumanggap po sa China, ang ating ambassador, si the late Chito Santa Romana. Kaibigan ko po yan, kasabay ko po sa De La Salle University po yan, kaya po I wanted to remember him. But umabot po ng 5 milyong doses ng bakuna po ang dumating na donasyon ng China. Liban po doon sa mga 80 milyon na dosage na nabili po ng Pilipinas mula sa China na at global public goods prices, yung napakamurang presyo. Cost, no? So, ito po, Chito Santa Romana, nag-post po siya, selected photos taken at the ceremony held in Beijing, December 12, 2021 to officially accept the delivery of additional 2 million doses of Sinovac COVID-19 vaccines donated by China. Thank you very much, Ambassador Chito Santa Romana. So, yan daw ang kalaban po ng Pilipinas sa China. Noong 2019, bago magka-COVID, ang sapo ng Chinese tourists sa Pilipinas ay katakot-takot po. Ang ginastos po nila, $2.3 billion.
halos 110 bilyong piso ang ginastos nila. Nawala po yan ngayon. Umabot po ng, do I recall correctly, 2 million. Almost 2 million, 1.8 million na turista noong 2019. Ngayon po, mga 300,000 lang pong turistang Chino ang dumating. Gaano karaming mga vendors po sa mga beaches ng Boracay ang nawalan ng benta. Mga tourist spots po natin nawalan ng benta. Maraming nadagdagan na Pilipinong nagutom dahil yan ay hinarangan po nila yung mga turistang Chino. At mamaya, dadagdagan po ni Kaado ito, pero ipapaliwanag po sa inyo ang totoo. Ang susunod na survey po na ginawa ng Pulse Asia na lumabas lang po nitong Abril. Ano? Sabi ng mga malalaking media, Inquirer, Star at iba pa, ABS-CBN, ANC, laging nag-i-interview po ng mga Amerikanong mga CIA. Ang pinakamalaking alalahanin ng Pilipinas daw yung teritoryo. Tingnan naman natin ang actual survey po ng Pulse Asia ng dami ng taong bayan. 5% lang, 5 sa 100 Pilipino ang nag-aalala tungkol sa territorial dispute sa China. Ang 95% po ay tungkol sa taas ng presyo. Taas ng presyo ng bigas. Criminality, korupsyon sa gobyerno. Nawawalang flood funds na 1.2 trillion ata na laban sa baha, na wala namang napipigil na baha. Yan ang mga alalahan po ng Pilipino. Ito po, susunod, galing sa isang maliit na pahayagan. 16 million Filipino families say they're poor. 12.8 million are hungry. Dito ay batay po sa survey ng Social Weather Station, SWS. Okay, so yan po ang realities na nakikita po natin. Balikan lang po natin yung malungkot na nangyari sa Pilipinas noong Second World War na napasubo sa isang gera na hindi naman yun yung gera. Gera ng dalawang imperialistang bansa, Hapon at Estados Unidos. Pero ang Estados Unidos po, ni isang buhok po ng kanilang bansa po ay halos walang nalagas. Kumpara sa Pilipinas. Ito po ang susunod na slide. That is the Battle of Manila. Durog po ang Manila. Yan ba ang gusto nating mangyari? Ayaw natin yan. Napakalinaw. Oh. Ito naman po ang nangyari sa Japan. Sa susunod, sa Hiroshima po ito. Buong syudad ng Hiroshima na-flatten, na-flat. Nagasaki naman ang susunod na larangan, Nagasaki. Yan po siguradong mangyayari sa Tuguegarao. Ayaw ko sa Maynila, iiwasan siguro ng China na tirahin ng Manila kasi maraming Chinoy din dito. Magkaanak din nila. Pero seryoso po yan. Cebu, mag-level po yan. Bakit? May base militar ng Amerikano dito. Doon. Airbase pa. Cagayan de Oro, mapatag po yan, maubos po yan. Siyempre, kung hindi gaganti, uunahan ng China bago sila naman ang tamaan ng nuclear weapons ng Amerikano. Kaya po, ang conclusion, last slide, yung first slide, no to US BBM war, no to EDCA bases. Kailangan masgasig po tayo na ating labanan po itong mga base militar na to. Nakapagpanalo na tayo makaraan ng 1.5 taon mula nung sinimulan po noong Pebrero 2023, nakaraang taon, Pebrero, nagsimula po sila na mag-udyok na naman, magsimula at mag-udyok ng tensyon dyan sa South China Sea sa pamamagitan ng mga pagpilit ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy na pagpasok po ng construction material sa Ayungin Shoal, mga propaganda ng Inquirer, Philippines pa. 1.5 taon, anong nangyari na po ngayon? Si BBM po, si Bongbong Marcos ay nag-utos ng de-escalation, easing of tensions. Ang Amerika naman ang ayaw naman pong
or masabi ko na Amerikano ng frustrated dahil pinatigil po ang kanilang pagtutulak po ng tensyon at giyera. So itong ating ginagawa ngayon po ay both isang selebrasyon ng ating tagumpay na napaamin po ang administrasyon ni BBM na mali sila doon sa kanilang pag-aakit sa mga base militar ng mga Amerikano at kanilang pinapaatras na ang ating mga Philippine Coast Guard, Philippine Navy at nagkaroon po ng pagpapatuloy po ng pag-uusap ng China at Pilipinas tungkol dyan sa mga pagpapatakbo ng pag-aayos po ng ganyan delivery po ng pagkain, tubig at iba pa sa ating mga tropa doon sa Ayungin sa BRP Sierra Madre. So, nagkaroon nung 27, 28 tayo ngayon, 29. 2 days ago, nagkaroon ng delivery to BRP Sierra Madre ng mapayapa. Walang problema. Ano? Bakit? Nag-uusap kasi ng Pilipinas at China. Inaayos yan. Para meron tayong ibang mabasa naman na maganda. Pagbabalik ng mga proyekto na tulong ng China sa Pilipinas at pangunahin po dyan yung sanang pagbabalik po ng kasunduan na magkaroon ng joint oil and gas exploration and exploitation sa pagitan ng Pilipinas at China. Na naudlot po dahil po sa mga American boys na naman dito sa mga pamahalaan natin pong nakaraan at sa kasalukuyan. Kung yun ay matuloy na po at ating tayong tagumpay na ilak po itong proyekto na ito, nag-gas joint venture, makaraan ng 2-3 taon, meron na tayong sariling langis natin, natural gas natin, may cash pa po tayo. Bakit hindi gawin po ni Bongbong Marcos? Dahil ayaw po ng Amerikano, pinipigilan niya na matuloy itong mga proyekto sa China. Kaya ayaw po ang asa ng bayan. Marami pa po na may paliwanag pero itong ating ibang kasama po ay na rin dagdagan po ang ating sinimulan. So mali po, number 1, continuation ng ating sinimulan karang taon. Hintay pa rin natin si RJ dahil yung marcha po ay hindi pa nakakarating. Pangalawa, ulit ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga masigasig na information workers, sa ating mga vloggers, sa ating mga pahayagan tulad ng Manila Times. SMNI, of course, the hero of the situation in the country. Wow. Very good. Ang laking sakripisyo po ng SMNI. Thank you. We should not fail to mention Brother Kibuloy, Apollo Kibuloy, na nagsasakripisyo. Dinidiinan ng Amerikano po si Kibuloy dahil po sa kanyang matatag na paninindigan para sa kalayaan po ng bansa po natin, Tama. soberenya ng bansa po natin. So with that, maraming salamat po. I hope my explanation has helped you understand more. Mabuhay at maraming salamat, Kamintong Laurel, ang pinuno po ng Asian Strategic Studies Institute at punong tagapag-abala po ng ating pagtitipon ngayong umaga.